yung konsepto nitong project na to nanggaling kay JC Rubio. Dito po siya. JC? Nasa si JC. Ayun. Kinontak ko nila Nessa. Nag-present sila sa akin ng pitch deck. At na-impress ako dun sa story concept. May beginning and middle and end na siya. And yun, so nag-meet kami sa library. At nag-brainstorm kami kasama sina Ange, si JC, si Nessa, mga kasamahan ng team nila. Doon na, naglakbay yung material hanggang sa nabuo siya. Thank you so much. Ma-follow up na po. Diretso na ako sa mga listeners natin. Lulu Madrid mo, sir. Magandang hapon. Ito po ba yung una yung pasok sa MMFF? Sorry po. Good afternoon, sir. Ano nga po ulit yung tanong, sir? Sorry po. First time mo daw Unang mag pagsalang sa MMFF. Yes, yes, sir. Gusto nga, anong pakiramdam? Ito kayo na pasok na. Finally, team goes. Actually, sir, the very first time na napasali ako sa MMFF, para nagkaroon before yung meant to be with Bossing and Miss Don Sulueta. Pero very special participation lang ako, like, sobrang bilis lang. But this time, nabigyan ako ng oportunidad na makagawa ng isang MMFF project, and I'm just so grateful because, to be honest, last year when I was watching Firefly, parang nung pinapalabas na yung end credits, bigla ko lang naramdaman at sinabi ko nga na pakiramdam ko next year magkakaroon ako ng MMFF project. And somehow manifest po siya lahat. And Mag-enjoy ka. it was very challenging at first because Enjoy ka sa vlog. ibang-iba ang telebisyon sa paggawa ng pelikula. But sobrang na-enjoy ko yung proseso at sobrang minahal ko yung panahon na ginugugol namin sa paggawa ng pelikula na ito. I'm just very grateful sa bumubuo ng team ng Green Bones because ginaid nila ako throughout the process of this project. At hindi na po ako makapaghintay na mapanood po ito na sambayan ng Pilipino. Pumirma ka agad na pasukin ko yung pelikula. Sorry po, sir. What made you interested dun sa particular aspect ng role mo dito? Sa material. Sa material. Sa daw. The moment na nabasa ko yung script, it's very different sa mga the usual na nagagawa ko on TV like Lolo, Black Rider. It's very different. And ako kasi yung tipong tao na I always want to challenge myself to get better at ayoko mas stuck dun sa mga, sa comfort zone na meron ako. So, yun yung challenge ko. Every single day, gusto ko may bago kong mapapakita, gusto ko nagiging better ako and to be the best version of myself. So, in this project, I guess, somehow na-push ako doon sa limits ko. Nag-prepare ako for how many months, nag-workshop ako, I watch a lot of films like Wong Kar-wai movies para lang makita ko yung difference ng totoong cinema, ng TV, because sanay na sanay ako sa television. But in this case, I guess it's very different. But like what I said earlier, sobrang na-enjoy ko talaga yung proseso ng paggawa. Meron kang space at yun siguro yung pinaka-enjoy ko dito. Like si Direk Zig, lagi siya nandyan to guide us. Makikipagkwentuhan siya, hindi siya magdidictate kung anong klaseng atake yung gusto mong ilabas dito. Pero hahayaan ka niya and then you'll do different versions para at least mahanap kung ano ba talaga yung tamang timpla ng karakter mo. So, grabe, sobrang na-enjoy ko talaga yung paggawa ng pelikula. Salamat, sir. Parang ang bakit daw sa Metro Manila Film Festival, parang ka nag-prepare sa character. At saka yung reaction mo na parang yung kailan yung anniversary ng Metro Manila Film Festival. At saka saan ka naman sa akin. Well, feeling ko po, napakaswerte po na maging parte nitong ng grupo na to para buuin itong proyekto na to. First time ko mabasa yung script, bihirang mangyari pero may mararamdaman kang magic at kurot talaga.
At sa tingin ko yun yung pinaka-importante na kapag nabasa mo ang first time material, yung apektuhan ka na agad. Maswerte na mapasama dito sa award-winning team na to. Napakagaling ng mga artista, mga kasama ko syempre sa pamumuno ni Direk Zig. At sa mga preparasyon naman na ginawa ko dito, syempre kami ni Ruru, sanay kami sa TV. Madalas ako napapanood sa TV na kami mga roles na kinagampanan na markadong characters na napapanood sa television halos sa araw-araw. So dito, minabuti namin na talagang ibahin yung mga characters namin in terms of look, sa pagsasalita. And by the way, ito kasi sa character ko na to, merong face dun sa kwento niya na kailangan niyang mag-sign language dahil dun sa trauma na naramdaman niya, parang ayaw niya muna magsalita. So, ayun, pinag-aralan ko rin po yung sign language or tinatawag na dito yung FSL. And ano pa ba? Yun lang. Makikita nyo dito sa pelikulang to, mas less yung dialogue and makikita nyo kahit nagtitinginan pa lang, maiintindihan nyo na kung ano yung gusto nyo payawatig ng kwento. Gusto nyo mag-eksena. Pero Dennis, ano yung challenges physically niya? Siguro yung challenge dito ay yung kailangan mag-effort na baguhin yung itsura. Dahil yung role ko dito ay isang notorious na kriminal at na-addict din siya dito. So, kailangan rin baguhin talaga yung kanyang itsura. So, kailangan kong mag-use ng ilang pounds para ma-achieve ko yung look na yun. And, ayun, mas kailangan lang mag-effort dahil syempre sa tagal ko rin dito sa industriya, kailangan may pakita naman akong bago na magiging curious lang ng mga ano. Thank you very much. Hello, good afternoon. Last year, ikaw syempre yung pinanood namin sa Firefly. And ngayon, part ka ng Green Bones. First question ko, what made you say yes to this project? The repeat. Parang, uy, GMA Films ulit, si Direk Zig ulit. Tapos yun nga, may joke nga kami na meron akong guaranteed 5 days na shooting every year. Please, kahit anong role, I'll be there. Basta 5 days guaranteed. And of course, syempre, maayos naman yung role. Okay na. Nakasentro yung script, of course, kay Dennis at saka kay Ruru. At wala namang problema mag-support sa kanila kasi pareho magagaling na artista. And of course, ayaw naman maghiwala ni Zig. And ito ba, anong kaibahan mo sa role mo from last year sa bagong role? And ano yung naging parang challenge sa'yo? Challenge? Parang wala naman. Ayoko na kung natin palalimin to. Okay. Barkada ako dito ni Dennis. Barkada na, ano ba yung backstory natin? Hindi naman napag-usapan, pero parang magkaibigang addict na may something. Tayo. Tayo ba? Hindi ko nabasa yung script. Kami pala yung... Malami. Okay. So, ganon. So, basta I'm there. Basta I'm there. And guaranteed 5 Guaranteed 5 days. And ito, ang haba na ng pinagtawahan nyo ni Direk Sid. So marami ka ng masasabi about him, especially yung tatak niya when it comes sa filmmaking. So, ano na lang yung nakita mong tatak ni Direk Sid dito sa pelikulang to? And paano namin yung makikita as viewers? Binuksan niya yung kasi from the script, syempre parang, ako ba mag-explain ng treatment mo? From the script, parang kulungan siya, di ba? Medyo nakakasuffocate yun. So knowing Zig, hindi papayag, parang nag-create siya ng sariling mundo. Isang kulungan na nasa gitna ng isang isla, in the middle of nowhere, parang gano'n. Yun yung nakita kong Zig Gulay na ito. Miss Alex. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Pakwento lang about your role here sa PDL and did you find it challenging ba para sa'yo? Hello, magandang hapon. Ako po dito ay isa sa mga PDL, mga prisoners, so kasamahan ako ni Dennis sa kulungan.
And siguro sa challenge din, yung looks, kasi binabago yung mga looks namin dito. Ayan, kasama ko rin sila, Sir Rollins, Sir Ronnie. Talaga binabago yung looks namin dito, pati yung paano kami kumasta. So yun, pero tulungan naman eh. Suportahan lang sa isa't isa. Pero after playing the role, kumbaga ano yung pinaka-take away mo, mga natutunan mo about kung paano sila yung buhay nila doon. Siguro natuto rin ako mag-sign language actually kasi tinuturuan din kami. And siguro natutunan ko sa role or sa story na ginawa namin. Ano ba? Usapang hustisya kasi ito eh. Siguro ang hirap. Huwag ka na lang muna sigurong don't judge the book by its cover. Wow, English. Di ba? Tama naman. Kasi hindi natin alam, hindi natin nakikita yung tunay na istorya ng isang tao. So hanggang pare, huwag natin siyang husgahan, alamin natin yung pinakatotoo. Hukayin natin yung pinakailalim ng istorya na pinanggagalingan ng tao bago natin siya husgahan. At saka mo masabi kung mabuti o masama siyang tao. Sa tingin mo, deserve nila ng second chance or second look ng PDLs? Ako para sa akin, yes. Kasi tao lang tayo eh. Nakakaramdam tayo ng iba't ibang emosyon. Depende sa galit, lungkot, saya na nararamdaman natin. So, kung ipapakita naman ng tao na deserving sa second chance, bakit hindi? Okay, salamat. My question is for Wendell. Nabalitaan namin parang bad guy yung role mo dito. Gaano masama yung pagka-bad guy? Good afternoon, everyone. Paano ba? Siguro masasabi ko talagang yung pagiging bad guy kasi siguro masasabi ko maraming klase yung pagiging masama ng isang tao. Sa nakita ko dito sa character ni Cruz, play the role of Cruz dito. Sa tingin ko yung pagiging bad guy niya because of his greediness. Greed siya masyado siyang maraming gustong kunin sa buhay niya. That's why he will do whatever it takes para makuha yung gusto niya. So siguro doon din mapapanood ng mga manonood natin, mga kapwa natin na yun yung parang lesson naman doon sa character niya. Because of our desires, pwede tayong mapasama pag too much. No? So kung pwede kahit may mapahama ka ng tao para lang makuha mo yung gusto mo, mangyayari. So, yung gano'n siya kasama dito. And alam ko na kapag ka naipalabas ito, marami rin makaka-appreciate na in a way dito sa character na to, pwede pa lang dapat hindi rin gano'n. No? Pwede pa lang, may aral dito sa pagiging masama. Hindi lang siya masasabi kung ginawa lang siyang masama para maging kontrabida lang ng dalawang or ng mga cast dito ng characters dito. Merong pinanggalingan bakit naging masama yung role ni Cruz po. Kumusta naman yung working relationship nila Lahat kami actually, mga nakatrabaho ko na po sila halos lahat, no? And sila Ruro, si Dennis, no? Si Ruro parang first time lang yata, no? Pero lagi ko naman siya nakita sa GMA. Most of them here, nakatrabaho ko si Royce. Ngayon lang, pero nasa isang network lang kami. Kaya parang talagang hindi na kami nag-adjust ng ano dito. Well, my first time to work with kay Direk Sig. Sobra akong natuwa po ako. And I feel so blessed to be a part of this masasabi kong comeback ng lahat, no? Sabi nga ni Sir Ricky na nabuhay ulit yung industriya talaga ng So, isa pong karangalan na napasama ulit ako dito. And at the same time na nakasama ko yung mga dati ko lang nakasama na magkakaroon ng dahilan para maging mabuhay ulit ang industriya. And regarding sa relasyon ko sa kanila, masaya po ako at nagpapasalamat ako. Siyempre, unang-una kay Lord because naging maganda naman po so far ang naging relasyon namin ng bawat isa. Natapos namin ito ng maayos, kahit po lahat kami may mga schedules at nagtulungan po kami. And I feel so respected and loved dito sa aming cast. At nagpapasalamat po ako sa aming lahat.
hindi lang po sa mga cast namin, hindi naman po mabubuo ang isang magandang pelikula nang wala rin po ng from the production team itself, from the creative teams, from yung mga nasa likod po ng camera, sila Ma'am Ange, Chef Vanessa, at mga nagtiwala po sa amin, at Sir Ricky, at ang aming mga cameramen, the whole team itself. Maraming salamat. Thank you. Thank you, Wendell. Ang aking question ay para kay Miss Isa Calzado. Welcome back. Ito big welcome back, Kapuso, Isa. Di ba? Sorry na to. Hello, mga kapuso. Hi, Miss Annette, my friend, and everybody, Miss Nessa. Actually, hindi ko siya na-realize. And I remember being on the set, on the first, before po nun, hello, magandang hapon sa mga kaibigan natin, sa press. Thank you for having me here today. Hello, everyone. Hindi ko na-realize, sabi ni Miss Nessa, is this your comeback project with GMA? Sabi ko, is it? Sabi ko, hindi ko siya na-realize. Because when I read the script, I read it like a script of any other. Like, I read it as a script. And when I said yes to it, I said yes because it was a good script. Irregardless of who was producing it. Because the script stands and script is king, in my opinion. I mean, of course, a director has to bring that to life. No pressure. And the actors, no pressure to all of us. So yes, ito po pala ang aking pagbabalik sa aking GMA. Sa aking, syempre pamilya ko po ng 10 taon at alam ni Miss Annette na mahal ko sila. Ayun. Parang tayo may kausap na Hollywood actress. Ano po? Parang Hollywood actress dyan sa ano. Sa kinalaran niya ng Isa. Dahil sa silver ba yung... You are so gorgeous. You are so Oh, gorgeous. we are all Lahat naman, beautiful. lahat. Thank you. I accept blessings. Nakakahawa yung ganda mo. In Thank fairness. you. Ayun. Ako si Amihan. Yes. Hindi ko ba? Abisada. Amihan season na yun. Yes, ang anak ko po ay Amihan din. Amihan season. Yan. And how is it working again with Dennis, with Wendell, yung mga OG sa mga kapuso? Mga high school friends namin yan. Actually, si Wendell po hindi ko na-ka-eksena, pero si Dennis at si Alex, nakasabayan ko. Nung kailan lang? Nag-umpisa kami mga 5 years ago. Kaya mo tayo. Pero kami Globe TVC. First time namin ni Dennis talaga mag-act together in a scene. Kasi kahit dun sa Globe TVC namin dati, separate kami na nag-shoot. But how was it? It was like, it felt so familiar but also new. It brought me back to, my 20s. Alam mo yun na parang sila pa rin yung nakikita ko, and I looked at them and I thought to myself, wow, we've been through so much and we're still here. Thank you, Lord. Yun lang. Do we still look the same? I would like to. Thanks, Bella. No, but yun lang parang hindi po kasi lahat ay andito pa. For whatever reason. Pwedeng ayaw na nila, pwedeng, parang the fact that we're still here, we're doing these projects. When I saw him today, parang, praise God. Thank you for work. Thank you for meaningful and impactful work, which I think Green Bones is. Parang nakakabata ka rin namin. What about working yung mga bagong kapuso? Ayan, Ako, hindi ko sila nakatrabaho. Di mo wala sila ng Ito lang aking anak, si Sienna. Wow, look at this bright young lady, di ba? It's so nice to work with everybody. So I wish I had more scenes with them, but I didn't really have as many. This is really Na-edit out na. in-edit out pa daw ako. Ayun na nga, tatlo lang yung guaranteed ko sa kanila eh. Edit out na. Na-edit out pa, so parang 5 seconds lang. But it's, I said yes because again, the project is so good. And, I really wanted to be part of it. Yeah. So, But will we be seeing you more sa GMA naman?
teleserye or... For now, I am very busy. Mag-yes ka na lang. Mag-yes ka na lang. Yes to my daughter's network. That is the Dea network. I am very busy. She's quite a demanding and hard to please. Well, no, she's not demanding or hard to please. But I am a mother, first and foremost, in this season of my life. And I am currently also in a play. Nag-promote, sorry guys I'll take this opportunity. Last 5 shows na po. So yun po ang pinagkakabisihan ko. And you know, I do not know what life has in store for me. So I will always say yes when the project feels right for me. So yun, thank you. Thank you.